Sa'yo, alangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Ihanda ang aming sayo sa pagdating ng Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay mo sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, alay at papuri, alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel ay siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa itaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat na naroon, may-ari ang Diyos.
ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon, ang sinumang lumapit sa Diyos, siyang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Naguluminahanan si Maria sa ganong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.
Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong buhay bilang mga tao madalas nakakalito, minsan magulo, at marami ang walang kasiguruduhan. Dumadating talaga ang panahon na may pangyayari sa ating buhay na minsan hindi agad-agad natin maintindihan. Kaya't madalas napapaisip tayo dahil taliwas ito sa ating mga inaasahan o gustong mangyari. Nangyari din po ito at naranasan ng mahal na Birheng Maria. Siya po ay simpleng babae na may simpleng plano at simpleng pangarap sa buhay. Ang nais ni Maria, pakasalan ang kaniyang nobyong si San Jose at bumuo ng isang simple at mabuting pamilya. Subalit, narinig po natin ang Ebanghelyo, ang pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria, dala ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman, sa mga tagpong iyon, tila baga naguluhan at nabagabag si Maria. Sino naman po ba ang hindi magugulat kung ikaw ay isang dalaga at makakatanggap ka ng balita na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at hindi ordinaryong anak, kung hindi magiging dakila sa sanlibutan at magiging anak ng kataas-taasan. Sa palagay mo ba, hindi ka magugulat? Lalo pang naguluhan si Maria nang sabihin ng anghel na galing sa Espiritu Santo at sa pamamagitan ng Espiritong ito ang kaniyang ipapanganak at tatawaging anak ng Diyos. Aba, hindi madaling intindihin agad-agad ang balitang ito ng anghel. Paano na ngayon ang plano nila ni San Jose? Paano niya ito maipapaliwanag sa kaniyang nobyo? Maniniwala ba ang lahat ng tao sa kaniya? Marami sigurong pumapasok sa puso at kalooban ng ating mahal na ina noong mga sandaling iyon. Maaaring magulo, nakalilito, pero pagmasdan ninyong mabuti, may ipinakitang paraan si Maria upang mapayapa ang kaniyang magulong pag-iisip. Ipinasa Diyos ni Maria ang lahat. Sinabi nga niya sa anghel, "Ako ay alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi." Maaaring
hindi niya naiintindihan ang kanyang narinig at lalong hindi niya alam ang mga pwedeng mangyari sa darating na bukas. Maaaring maraming namumuong tanong sa puso't kalooban ni Maria. Pero sa pagkakataong iyon, isa lang ang malinaw sa kanya. Kasama niya ang Diyos sa paghahanap niya ng kasagutan sa kaniyang puso. Uulitin ko po, bagamat sa mga sandaling iyon, punong-puno ng katanungan si Maria. Litong-lito ang kaniyang pag-iisip. Isa lang ang maliwanag sa kanya. Kasama niya ang Diyos sa paghahanap niya ng kasagutan. Kaya nga, ipinasa Diyos niya kung ano ang magulo at malabo. Ipinasa niya sa Diyos upang magkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob na maintindihan ang lahat. Bagamat may sarili siyang plano, may sarili siyang pangarap, ano ang ginawa ni Maria? Isinantabi ang lahat ng ito upang bigyang daan ang dakilang plano ng Diyos. Kaya mga kadiboto, dapat maliwanag po sa atin ang ibig sabihin ng pagsasadyos ay hindi nangangahulugang tutunganga at magiging tulala tayo. Hindi nangangahulugan na wala na tayong gagawin at magiging tamad. Hindi nangangahulugang hindi na tayo gagalaw at aasa na walang pananampalataya. Ang pagpapasa Diyos ay isang katiyakan na sasamahan tayo ni Jesus Nazareno sa pag-aayos ng ating magulong buhay. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus sa pakikipagbuno ng iba't ibang pagsubok na ating kinakaharap. Taglay ang pag-asa at pananampalataya. Kaya naman, ipinapasa natin sa Diyos kung ano ang magulo, kung ano ang hindi natin maintindihan, kung ano ang malabo at hindi tiyak na bukas. Dahil buong pagpapakumbabang nagtitiwala tayo na bagamat malabo, may kaliwanagan ito sa ating Panginoon. Kagaya ni Maria, sigurado ako, marami din tayong plano at pangarap sa ating buhay. Ang magandang katanungan ngayon, handa ba tayong isuko ang mga ito kung sakaling tawagan din tayo ng Panginoon upang maglingkod sa Kanyang ubasan? Handa rin ba tayong kalimutan ang ating mga sarili, kagaya ni Maria, upang maging instrumento tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kaniyang mabuting balita? Handa na ba tayong ibaba ang ating mga sarili at maging alipin ng Diyos at ipaubaya sa Diyos ang lahat ng kaganapan sa ating buhay? Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, naway harapin natin ang isang hindi tiyak na bukas ng bubuong tatag at lakas ng loob na kahit anuman ang pwedeng dumating sa atin, ay hindi natin bibitawan ang ating paninindigan na kasama natin ang Diyos magpakailanman. Kaya nga ito ang pangalang Emmanuel, kapiling, kasama natin ang Diyos. Hindi lang noon, hindi lang sa darating na bukas, kung hindi bawat segundo, bawat minuto, bawat araw, at bawat nating hininga, kapiling natin ang ating tagapagligtas.
at kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ganitong ganito ang pinanghawakan ni Maria upang matupad ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ipagpasa Diyos natin. Ipasa sa Diyos ang lahat ng ating mga kagulungan at pag-aalinlangan sa buhay. At tiyak yon, kapag ang Diyos ang kumapit sa ating buhay, makakaasa tayo, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at kalayaan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay, sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kaniyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kaniyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanang dapat naasahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mapubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iyan
sala. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Isang araw, isang anghel, pangalan ay Gabriel, sinugo ng Diyos sa isang berhen. Maria, Maria, puspos ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo at pinagpala ka. Ika'y maglilihit, manganganak ng isang lalaki, na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas-taasang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Ano ito magaganap, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria at tinugon
siya. Ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo at lulukuban ka ng kataas-taasan. Alam mo bang si Isabel ang pinsan mong matanda na baok di maaring magkaanak pa siya. 6 na buwan na may sanggol sa sinapupunan niya. Lahat ay magaganap pag Diyos ang nagtakda. Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat.
At dadasalin natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng iyong Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan maghahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papangkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, sa lahat ng inyong mga tulong at suportang ibinibigay dito sa ating simbahan. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga kaloob, mga pamisa, mga online donations, mga love offerings, at pagbibigay ng mga ayuda tulad ng bigas, kape de lata at noodles. Ang inyong mga ibinibigay sa ating dambana ay ang siya namang iniaabot natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan, mga kadiboto natin na naging biktima ng iba't ibang sakuna at trahedya. Tunay nga pong ang ating debosyon, tinutulak tayo upang ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Ang atin pong opisyal na kalendaryo ay available pa rin po sa mga nagnanais bumili. Maganda po ito bilang inyong giveaway para sa darating na Pasko. At ito ay limited stocks only. Nasa huling batch na po ang mga kalendaryo at malapit nang maubos. Kaya sa mga hindi pa nakakabili ng opisyal na kalendaryo, bukas po ang opisina ng ating finance office. Maraming salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.